Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo sa ating online service at tayo po ngayon ay dadako sa tinatawag nating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ako nga po pala, si Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church. Sa gabing ito, pag-uusapan po natin tungkol sa tinatawag po nating takot. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay dahil may banal na takot sa ating Diyos, hingi tayo ng tulong para maunawaan, maintindihan natin ang kanyang banal na salita. O Panginoon, maraming salamat. Dahil kami ay mayroong pagkakataon para lumapit sa iyo, kasi may mga bagay kami na mga kinatatakutan at may mga bagay kami hindi namin ma-overcome. Pero salamat, dahil sa gabing ito, tuturuan mo po kami para makita, maunawaan namin ang iyong salita ng kagaya kay Haring David, meron siyang maraming takot pero napawi lahat ito. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, sa pag-aaral namin, maging bukas ang aming isipan, aming puso sa katotohanan na sasabihin po ng inyong salita. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming samat talangin. Amen. Kagaya kay David, nung mga unang panahon, mahirap ang buhay. Sa panahon natin, mahirap ngayon, di ba? Di ka nakakasiguro kung anong pwedeng susunod na mangyari. No? Kasi wala naman tayong kasiguruhan talaga eh. Di natin alam kung anong pwedeng sa mga susunod na segundo, minuto, oras, hindi natin alam kung ano po pwedeng mangyari. No? Pero tingnan natin, no, kagaya kay Haring David, meron din siyang mabibigat na problema at natatakot din po siya. Pero ang kanyang takot ay napawi kasi meron siyang mga karanasan na talagang masasabi natin na parang supernatural. Masasabi natin supernatural. Kaya napawi yung kanyang takot. Ang unang-unang dahilan bakit napawi ang takot ni David ay una, letter A, naranasan niya yung pag-ibig ni Lord. Naranasan niya. Awit 31:21, purihin si Yahweh. Kahanga-hanga ang ipinakita niyang pag-ibig sa akin. Nang ako'y nagigipit at parang lunsod, nasasalakayin. So makikita natin dito, no, sabi ni Haring David, pinakita ng Panginoon yung kanyang pag-ibig at yung pagmamahal sa kanya. No? Nang siya'y nagigipit, no, at parang wala na siyang pag-asa, naranasan niya yung pagmamahal ng Diyos. Laging nararanasan ni David ang pag-ibig ng Diyos, kaya naman, lagi siyang tumatawag kay Lord. Ganun lang naman po kasimple yun eh. Pag nararanasan mo yung pag-ibig ng Lord, mas lalo kang dapat lalapit sa Kanya. Tingnan po natin dito sa awit 17:6-7. Tumatawag ako sa iyo, O Diyos, sapagkat ako'y iyong sinasagot. Kaya ngayon pakinggan mo ako at pansinin ang karaingan ko. Verse 7, ipakita mo sa akin ang kahanga-hanga mong pagmamahal at ang iyong kanang kamay ang sa akin umalalay. Dito makita natin, no? Pinapakita lang na si Haring David, ganun yung kanyang tiwala na yung pagmamahal ng Diyos palagi niya mararanasan. Kaya naman hindi siya nagdadalawang isip, palagi siyang tumatawag, palagi siyang lumalapit. Alam niyo po, kahit naman sino siguro pag merong kang tao na nilalapitan, no, na pag itong taong ito ay nilapitan mo, naiibisa, nawawala yung takot mo, hindi ka ba palaging lalapit sa kanya? Hindi ka ba palaging hihingi ng tulong sa kanya? Hindi? Parang ang pakiramdam mo, pag kasama mo siya, parang lahandong ka palagi sa win-win situation. No? Lalo na sa ating Diyos. No? Na walang hangganan yung kanyang pagmamahal, yung pag-ibig sa atin. No? Kaya makikita natin si David, nawawala yung kanyang takot. Nawawala yung kanyang takot dahil alam niya, mahal na mahal siya ni Lord. At dahil mahal siya ni Lord, hindi siya mag-atubili na laging tumawag at lumapit dito. Pangalawa, kaya nawawala ang takot ni David, no? Sa bawat tawag niya, mayroong kasagutan si Lord. Mayroong kasagutan. Awit 31:22. Ako'y natatakot, labis na nangangamba, sa pagkakalang ako itinakwil na. Ngunit, dininig mo ang aking dalangin nang ang iyong tulong ay aking hingin. Dumating na ba sa inyo sa panahon po natin na parang feeling mo parang walang sagot si Lord? Parang hindi niya naririnig yung sinasabi natin. At nakakatakot ito. Nakakatakot po ito. No? Na kapag pakiramdam mo, yung isip mo, parang ang tagal naman ng Lord. Parang hindi siya dumarating. Parang hindi ko na mararanasan yung tinatawag na pagmamahal niya. No?
Pero ang sabi rito, ngunit dininig mo ang aking dalangin nang ang iyong tulong ay aking hingin. Ang kailangan lang talaga dito, yung tinatawag natin madalas, wait lang. Wait lang. Antayin natin. At ang sabi rito, nawala. Nawala yung pangamba, yung takot, dahil merong kasagutan sa Lord. At sabi po rito sa awit 37:9, ang nagtitiwala kay Yahweh, mabubuhay. Ligtas sa lupain at doon tatahan, ngunit ang masamay ipagtatabo yan. Mawawala ang takot kapag mayroong kasagutan si Lord sa ating panalangin. Di ba? Kaya nga po, makikita natin na sa buhay natin ito, talagang kailangan natin ng isang makapangyarihang Diyos para maibisan po yung takot natin. At ito po maganda. No? Kagaya kay Haring David, palagi niyang nararanasan na dinidinig, pinapakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. Kaya wag na tayong mag-aatabili. Wag tayong matatakot na baka mamaya isip natin tinakwil na tayo ng Lord. No. Si Lord mismo nagsasabi na dumapit tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. At yun ang ginawa ni David. At dahil ginawa niya yon, nawala ang lahat ng kanyang takot. Di ba? Pagka meron kang masasandalan, di ba, pakiling mo parang protektado ka kahit na anong mangyari. May kasagutan sa Lord. Pangatlo, nawala yung takot ni David kasi, letter C, yung pag-iingat ng Lord, naranasan niya. Awit 31:23, mahalin ninyo si Yahweh, kayong kanyang bayan, mga tapat sa Kanya, ay Kanyang iniingatan, ngunit ang palalo'y pinaparusaan ng ungkop sa kanilang kasalanan. Yun pala. Hindi lang pag-ibig ni Lord ang inaasam ni David. Yung kasagutan ng Lord, palaging nandun. At mismo naranasan niya, dahil mahal siya ng Lord, isa siya sa mga tinatawag na tao ng Diyos, at dahil ito, mga tapat sa Kanya, ay Kanyang iniingatan. Alam niyo po, lahat ng takot, lahat ng klase ng takot ay papawin ng Lord, at ang pinakakatakot sa lahat ay mapahamak ka. Ngunit dapat malaman natin yung mga pangako ng Diyos. Anong sabi niya sa awit 4:3? Dapat ninyong malamang, itinalaga ni Yahweh ang matuwid, kapag tumawag ako sa Kanya, siya'y nakikinig. Yun pala ang sekreto. Dapat maging matuwid tayo. At tumawag tayo sa Kanya. Kapag tumawag tayo sa Kanya, dahil matuwid ang ating hinihingi, hindi mo pwedeng hindi ibigay ng Diyos. Halimbawa, sample po ako, humingi ka ng tulong kay Lord dahil walang nakikinig sa mga pinapangaral mo. Si Lord gagawa ng paraan. Meron kang nangangaral ka, merong umuusig sa'yo. Pwedeng magpadala ang Diyos ng anghel para yung mga tao na nasa paligid o yung mga gawa ng kalaban hindi makapenetrate. Bakit gagawin ito ng Lord? Kasi yung pagmamahal niya sa atin. Gusto ng Lord maranasan natin yung kasagutan sa lahat ng ating mga takot. Mawala yung takot na ito. Kaya hindi po pwedeng hindi ingatan ng Diyos ang kanyang mga anak. Lalong-lalo na kung ang ginagawa natin ay yung pinakagusto niya. Ano ba yung pinakagusto ng Lord? Na ibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Gamitin natin ang buhay natin para sa Kanya. Ipakita natin sa Kanya na tayo ay willing sumunod sa Kanyang mga salita. Kapatid, sa gabing ito, napakabuti ng Diyos at ikaw ay nagkaroon ng pagkakataon na mapakinggan itong kasagutan na ito. Ano ba yung takot na nararanasan mo sa mga panahong ito? At ang sabi ng Kanyang salita, ipapakita ng Lord yung pagmamahal niya sa atin. Ipapakita. Merong kasagutan ang Lord sa lahat ng mga takot na nasa isip natin, which nagiging daan para hindi natin ma-enjoy yung tinatawag na kagalakan. Iingatan tayo ng Lord kung tayo lamang ay lalapit sa Kanya at magpapakumbaba. At sabi sa John 3:16,
sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, sa panahong ito, totoo, nakakatakot, hindi natin alam kung anong susunod na mangyayari. Hindi natin alam, sa isang iglap, pwedeng mawala na lang tayo. Sa isang iglap, mawala lahat ng mga tinatangkilik natin. Kasi si Lord lang lahat ang may control. Siya ang nakakaalam, nakababatid, kung anong pinakamaganda, pinakamainam sa atin. Kaya kapatid, sa mga oras ito, gusto ng Diyos ibigay ang pinaka-the best sa atin, ang buhay na walang hanggan. Kasi gusto ng Diyos maranasan natin yung tinatawag na katiyakan. Gusto ng Lord maranasan natin yung kanyang pag-ibig. Actually, nandito pa lang tayo sa lupa, meron na tayong kagalakan, kasiyahan na pwedeng ibigay ng Lord. Kasi mahal na mahal tayo ng Diyos. Gusto ng Lord ibigay ang the best sa atin. Gusto ng Lord sagutin lang lahat ng ating mga takot ay alisin. At siya mismo nagsabi, gagawin niya ito, iingatan niya tayo. Kaya kapatid, anyayahan kita, sumunod sa panalangin na aking gagawin, pagbibigay ng sarili sa ating Panginoon, para meron tayong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Wala na kababatid kung anong susunod na mangyayari, pero kapag nasa kamay tayo ng ating Panginoon, meron tayong katiyakan na kahit na ano mangyari, meron tayong buhay na walang hanggan. Ako'y mananalangin ng isang pagtanggap, pagbibigay ng buhay sa ating Panginoon. Anyayahan kita na sumunod ka. Sa panalangin ito, gawin mo ito na nanggagaling sa iyong puso. Tayo pumikit, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat. Dahil dito sa aming pinag-aralan sa gabing ito, nakita namin na meron talagang mga bagay na talagang nakakatakot. Pero salamat, itong takot na ito ay papawiin mo, aalisin mo, kasi paparanas mo po sa amin, ang iyong dakilang pag-ibig at pagmamahal. Meron kang kasagutan sa lahat ng takot na pwede naming maranasan. At salamat, Panginoon, meron pag-iingat na pwede mong ipagkaloob sa amin. Kaya sa mga oras na, Panginoon, ako po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking pagkakamali. Kasi sinabi mo po sa iyong mga salita, ang lahat ng mga nagmamahal sa iyo ay iingatan mo. Kaya Panginoon, bigyan niyo po ako ng puso na willing sumunod sa sinasabi po ng iyong salita. Ako po'y nananalig at sumasampalataya. Ikaw tanging Panginoong, ikaw lamang Panginoong Sus, ang tanging pag-asa ko sa buhay. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking pagkakamali. Kapatid, sa mga oras ito, ang isang takot na maaaring pumasok sa atin ay yung ating mga physical na karamdaman. At sabi ng salita ng Diyos, sino mang may karamdaman, lumapit at bibigyan ko ng katugunan. Kaya sa mga oras na kapatid, meron kang physical na karamdaman, ano man yan, ano mang klaseng physical na karamdaman yan, sabihin mo ngayon sa pangalan ng ating Panginoong Sus, hingin mo kagalingan. Hingin mo kagalingan. Yes, Lord. Yes, Lord. Walang imposible sa iyo. Mararanasan namin ang iyong pag-ibig sa pamamagitan po ng kagalingan, physical. Opo, Panginoon. Opo. Hindi ko po alam kung paano, pero ang isang alam ko lang, Lord, ikaw mismo nagsabi sa inyong salita, lumapit ako na mayroong kabigatan. Opo, Panginoon. Tulungan po, Panginoon, kagalingan. Gaya na rin, sa mga oras ito, kapatid, mayroong mga tao ka na nakagalit o nagalit sa'yo, mayroong ka nagawang mali o sila nagkamali sa'yo. Isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng takot. Sa mga oras na ito, pakawalan mo yan. Pakawalan mo. Sabihin mo sa ating Panginoon na kaya, gusto mo nang
matuto magkaroon ng puso na willing magpatawad at willing humingi ng tawad. Kanino mang tao, sa asawa mo, sa magulang mo, sa anak mo, kapatid mo, pawiin ng Lord lahat ng galit, lahat ng tampo. Matuto tayo magpatawad at matuto rin tayo humingi ng tawad. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, na kaya mo tanggalin ang lahat ng ito. Sama ng loob o galit, mapalitan ito ng pagpapatawad at pagpapakumbaba na humingi ng tawad. Kaya na rin, may mga bagay ka, may bagay sa atin, na nagiging hadlang para totoong makasamba tayo sa ating Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Makalaya tayo sa lahat ng talikala na ginagawa ng kalaban para sirain yung relasyon natin sa ating Panginoon. Sige, hingin natin sa Panginoon makawala tayo. Makalaya tayo sa lahat ng klase ng mga tanikala na binibigay ng demonyo sa atin para mapalayo tayo sa ating Diyos. Opo, Panginoon, makalaya po kami sa lahat ng klase ng idolatry, witchcraft, horoscope, mga pamahiin. Ang dapat lang magkaroon kami ng banal na takot ay sa iyo lamang, Panginoon. At ang kapangyarihan ay sa iyo nang gagaling. Opo, Panginoon, palayain niyo po kami sa lahat ng uri ng gawa ng kalaban. In Jesus' name. Sa mga sa Panginoon, meron pa sa aming kalagitnaan, kapatid, meron ka nahihirapan ka financially, hindi yan ang design ng Lord. Ang design ng Lord, pagpalain tayo at maging channel tayo ng pagpapala. Lapit tayo sa ating Panginoon, sabihin natin sa Kanya. Sabihin natin lahat sa Kanya. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Patawad po. Tulungan po, Panginoon. Tulungan po, Panginoon, financially. Dahil ikaw mismo nagsabi, ikaw ang bahala sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na matuto kami na gamitin namin ng tama yung resources sa pinagkaloob po sa amin. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga oras ito, sa aking mga kapatid, nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anniversary, pagpalain po, Panginoon, ang bawat isa na mayroong kaarawan, anniversary, tunay na salamat, Panginoon, sa patuloy na pagdudugtong mo sa buhay, sa pagsasama ng mag-asawa. Muli, Panginoon, tinataas po namin ang aming bansa sa lahat ng klase ng gawa ng kaaway. Tulungan niyo po na magkaroon ng banal na takot ang aming mga leaders, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, lokal man o national. Tulungan niyo rin, Panginoon, ang aming mga kapulisan, mga sundalo, na banggapan nila ang kanilang tungkulin para po sa katahimikan ng bansang Pilipinas. Ay, Panginoon, tinataas din po namin sa iyo ang aming mga kapatid, ang mga taga-Israel. Pagpalain po sila, Panginoon. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino magpala sa kanila ay inyong pagpapalain. Gayun na rin, Panginoon, tinataas po namin sa iyo, sa mga sa Panginoon, ang aming mga kapatid na mga taga-Abra, taga-Pangasinan, taga-Laguna, mga batch 79 at tumatangkilik sa gitong gawain. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Mga taga-Marikina, lahat ng mga kapatid, lahat ng sumusubaybay sa gawain ito, patuloy pagpalain po niyo, Panginoon. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, sa gabing ito, inaangkin namin lahat ng dinulog nilapit po namin sa iyo. Pinakinggan mo, dininig mo, at ayon sa iyong pag-ibig at pagmamahal, mararanasan namin ang iyong kasagutan sa lahat ng aming panalangin ito. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat na ipagkakalo mo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa katiyakan na gagawin mo ang lahat ng bagay na ito kasi hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Muli, ito pong inyong lingkod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. Nagsasabi, kung meron ba kayong katanungan o meron kayong mga clarification na gusto nyong maranasan o meron kayong mga prayer request,
Huwag po kayo magkatubili. Mag-PM po kayo sa amin, nandyan po, lalabas po sa screen. Dahil willing na willing po kami na ipanalangin po kayo. At kung meron naman po, dumating po yung pagkakataon na meron pong naging resulta na maayos, muli, humihingi po kami sa inyo ng pagbibigay po ng encouragement sa amin para ipagpatuloy namin yung paggawa namin para sa kaharian ng ating Panginoon. Muli, ito po yung lingkod, Pastor Romy Olaso, ng Pateros Evangelica, at nagsasabi, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.